Oh, where are the reapers that garner in the sheaves of the good from the fields of sin? With sickles of truth must the work be done, and no one may rest till the harvest come. Where are the reapers? Oh, who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in the sheaves of good from the fields of sin? The fields all are ripening and far and wide. The world now is waiting the harvest time, but reapers are few and the work is great. Good morning and happy Sabbath po sa ating mga kapatid na Seventh-day Adventist, at happy Sabbath din po sa mga kapatid natin na hindi Seventh-day Adventist. So kayo po ay welcome sa ating programa, at welcome po tayo na makinig at sumubaybay dito sa ating Voice of Remnant Ministry programs. So sa umagang ito tayo po ay magkakaroon ng lesson review. Ano po ba yung nilalaman ng ating paksa o ng ating lesson sa linggong ito? So bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po muna ay huminto kung saan man tayo naroon ngayon para sa maikling panalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya ang aming natanggap sa linggong ito, lalong-lalo na sa panibagong araw na ito ng Sabat, na kung saan kami ay magkakaroon ng pag-review sa aming lesson, na kung saan ito po ay magbibigay sa amin ng karagdagang kaalaman patungkol sa pagkabuo ng iyong iglesia. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng binigay nyo sa amin. Salamat po sa patuloy na pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ito po ay aming pinapasalamatan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Panginoong Jesucristo. Amen. Sa umagang ito mga kapatid, yung ating paksa ay mahalaga dahil dito nakasalalay yung ating pillar of truth, na kung saan ito po ay ang banal na kasulatan. So ito po ay isa sa mga bagay na tinututulan ng ibang mga sekta, ng ibang mga relihiyon o ibang religious group, na hindi yung kanilang hindi nakasalalay ang kanilang katotohanan, hindi nakasandal dito po sa banal na kasulatan. Kasi po may mga iba na yung kanilang sandigan ng katotohanan daw ay ang kanilang iglesia o simbahan, na kung saan ito po ay medyo mahirap kung kukunin natin ang katotohanan yan doon mismo sa ating simbahan. Dahil alam naman po natin na yung salita ng Diyos ay ang banal na kasulatan, at dyan po kumakatig ang ating paniniwala na ito ay ang sandigan ng buong katotohanan. Okay, so ano nga ba yung ating lesson sa linggong ito mga kapatid? So malhagang ating tandaan na meron tayong mga bagay na dapat unawain sa bawat lesson na ating pinag-aaralan. So nung nakaraang linggo na ating napag-aralan yung mga pinagdaanan ng ating mga pioneers sa mga protestante, yung mga nag-reform mga kapatid, mula sa malaking simbahan, lumabas mula sa malaking simbahan dahil ito po ay nagdadala, pinasok ng mga ganid na lobo, at ngayon yung kanilang daladalang mga mensahe ay puro na kasinungalingan at hindi na po ayon sa Biblia. Kaya kung napapansin nyo po, may mga iglesia, may mga relihiyon na yung kanilang sandigan ay hindi yung banal na kasulatan, kundi ang iglesia nila o ang kanilang simbahan. So ano nga ba itong
two witnesses, mga kapatid, ang dalawang mga kung sa Tagalog pa yun, ito yung mga dalawang saksi, no? Ang dalawang saksi. So yung ating memory text, makikita ito siya. Ito po ay isa sa pinakamahalagang memory text kasi ito po ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na kung saan dito natin makikita na yung banal na kasulatan ay kailanman hindi po pwedeng alisin o hindi po mawawala kasi ito po ay mga salita ng Diyos. Sinasabi dito sa New King James Version, "The grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever." No, dito makikita natin sa ating memory text, mga kapatid, na yung salita ng Diyos ay talagang hindi mo yan pwedeng alisin, no? O hindi mo yan pwedeng baguhin dahil yan po ay nakatindig habang buhay, no? Stands forever. So after the death of the great reformer, the reform suffered stagnation, no? Kasi may mga ginawa po yung mga pagano, no? Yung ginawa nila, yung mga great reformers natin, kanila po itong pinatay, no? Dahil nasa kanila yung katotohanan kahit saang gilid, saang anggulo mo po tingnan, makikita po natin dyan na yung katotohanang dala-dala nitong ating mga pioneer sa pag-reform, no? Sa mga protestante, nandyan po yung yung katotohanan na kanilang dala-dala. Kaya po ang nangyari ngayon, kasi ayaw ni Satanas ng mga taong ito, no? Kaya ang kanyang ginawa, kanyang pinapatay. So ang nangyari ngayon, dahil namatay yung mga great reformers, nagkaroon tayo ng tinatawag na stagnation o pagtigil, no? Pansamantalang pagtigil sa pag-revolutionize. The Reformed churches became cold, rigid, and intolerant, no? Nagkaroon tayo ng parang nanlamig, no, yung ating paniniwala at pananampalataya. So great changes were taking place in the political and philosophical world. The widespread instability led some, like the Pilgrims, to flee their homes and seek help in the land of the free, the North America. So dito na po, mga kapatid, makikita natin na may ibang mga reformers na umalis at tumungo, no, sa North America kasi nga merong mga kaguluhan, no, na naganap dahil ayaw nga nilang tanggapin itong mga katuruan ng mga nag-reform, no, or nitong mga ating mga pioneer sa protestante. So in Europe, the crisis broke out in the form of revolution. France stood as the first atheist state in the modern Europe. So yung France daw, no, yung bansang France o Frances, siya po yung pinakaunang atheist. Pag sinabi nating atheist, mga kapatid, sila po yung hindi naniniwala sa Diyos, no, sa panahon ng modernong Europa. So ganun po yung nangyari. So until the moment God had preserved His two witnesses, what happened to them during these critical moments in history? So ano po ba yung nangyari dito sa two witnesses? Ano ba ito? Tao ba ito? No? Kasi pag sinabi nating witnesses, ibig sabihin sila po ay nakakita, no? Sila po ay saksi, patunay, no? So sa panahon natin ngayon, hindi lamang po tao na tao yung tinutukoy kung ikaw po ay isang saksi. Kung hindi, maging yung mga CCTV natin, no, at saka yung iba pang mga bagay na magpapatunay na yung mga kaganapang ito ay nangyari. So dito po ating pag-aaralan itong mga katanungan, no? Who are the two witnesses? Yung pangalawa, how long did they give their testimony? Yung pangatlo, how he died, no? At yung pangapat, when were they resurrected and ascended to heaven? What happened next? So dito po muna tayo sa una, no? Sino ba itong dalawang witnesses, mga kapatid? There are two olive trees and the two lampstands, and they stand before the Lord of the earth. Makikita po yan siya sa Apokalipsis Kapitulo 11, versikulo 4, mga kapatid, no? Revelation 4 or 11 verse 4. The mention of the two olive trees and the two lampstands
O dito mga kapatid, no, sa Revelation, dito po tinutukoy ano ba yung ibig sabihin nitong 2 olive trees at 2 lampstand, or yung kinalalagyan nitong 7 candlestick na makikita natin dati sa mga templo, no? Mga templo sa kapanahunan ni Moses. So ito po yung ano po yung ibig sabihin ng vision na ito mga kapatid. So it takes us to the vision of Zechariah chapter 4. Ano po yung nakapaloob sa Zechariah mga kapatid? Chapter 4. In it, the olive trees produce oil. Alam naman natin na yung olive trees, no, may tinatawag po tayong olive oil, at yan po ay nakaka-produce, no, ng parang gas. And that feeds a 7-branch lampstand. Kung makita mo po sa larawan, no, yan po ay simbolo or parang vision, no, na nakapaloob sa Zechariah chapter 4 na kumukuha itong lampstand ng kanilang oil, no, or gas mula sa olive trees, 2 olive trees. So kailangan silang magpatuloy na umilaw, no? So saan sila kumukuha or humuhugot ng kanilang buhay, no? Diyan po sa 2 olive trees na mention sa Revelation chapter 11 verse 4. The olive trees are the 2 anointed ones, no? Ito po yung mga tinatawag natin na anointed. So they are together with the lampstand, represents the word of the Lord, that is the Old and New Testament. So yung 2 lampstand mga kapatid, ito po yung tinutukoy dyan sa Zechariah chapter 4 verses 6 and 14. Yung 2 lampstand po, yan po ay ang Old and New Testament na nakapaloob sa ating banal na kasulatan. No, yan po ang tinutukoy ng Zechariah. Ngayon, sino nga ba itong 2 witnesses? Using Moses and Elijah as symbols, Revelation 11 says of the 2 witnesses, no, 2 mga saksi. They are dressed in sackcloth. The Bible was preserved in troubling times, di ba? Sa panahon ng Dark Ages, sa panahon ng kaguluhan, hindi po nawala yung banal na kasulatan, kundi ito po ay kanilang na-preserve, no? They stand before God. God did not allow His word to disappear. So kahit kailan po hindi po nawawala yung yung Bible or yung Biblia. Kasi ito nga po yung kinakatigan or ating sinasandigan ng ating katotohanan, at hindi po pwedeng ilayo yung katotohanan. Kahit sa panahon natin ngayon, ito po ay ginagawa ng ibang relihiyon, no? Kanilang inililigaw yung ibang tao dahil sa kanilang katuruan na yung sandigan daw ng katotohanan ay walang iba kundi yung simbahan, which is very wrong, no? Hindi po siya ganyan dapat. Kasi alam naman natin na yung kinakatigan natin ay walang iba kundi yung Biblia. So hindi po mas makapangyarihan yung simbahan kumpara sa salita ng Diyos, di ba mga kapatid? Okay, so they close the sky so it doesn't rain, no? He who rejects the Bible is deprived of the rain of the Holy Spirit, the oil. They turn water into blood and cause plagues. Only those who study the Bible were delivered from the plagues, spiritual darkness of the Middle Ages. So dito mga kapatid, makikita natin na yung mga tao lamang na nabiyayaan dahil yung kanilang paniniwala ay yung banal na kasulatan ang nagdadala ng katotohanan. Sila lang din po yung yung na-bless mga kapatid. Sila lang din po yung nakakita ng liwanag. So balit yung mga tao na hindi naniniwala na yung dapat sandigan ng katotohanan ay ang Biblia, sila naman po ay yung mga nabulag. As with Moses and Elijah, the Bible would suffer great persecution. It would fight with atheist governments. It would ignite burning passions. History confirms the accuracy of this prophecy. So dito makikita natin mga kapatid, no, na yung banal na kasulatan talaga ay hindi pwedeng mawala. Ito po ay patuloy na ginagamit, no? Ito po ay patuloy na nagdiningning at nagbibigay liwanag sa mga pinili o
iglesia ng Diyos. So kung iglesia ng kung ikaw po ay naniniwalang ang iglesia mo ay ang iglesia ng Diyos, dapat po sa Biblia tayo kumakapit bilang sandigan ng katotohanan at hindi po yung simbahan. Ibig sabihin, kung wala po or hindi po tinuturo na ang Biblia ay ang sandigan ng katotohanan, wala po ang katotohanan diyan sa simbahan or iglesia ng yan, relihiyon o ano pa man, mga kapatid. So how long did they give their testimony? I will appoint my 2 witnesses, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. Revelation chapter 11 begins with a vision of the heavenly sanctuary. Ito po yung vision na makikita natin doon sa Apokalipsis Kapitulo 11. Ito po yung mga nakapaloob dito. Ito yung mga visions patungkol sa heavenly sanctuary, yung sanctuaryo po na nasa langit. So the court of heavenly sanctuary is the earth, where the Gentiles and believers trample the holy city, the people of God, for 42 months. O yan. So dito po yung dito natin malalaman ngayon kung ano po ba yung kahulugan nito. So gaano katagal yung pagbibigay nila ng testimonya. At that time, the word of God would be clothed in sackcloth. Ano ba itong sackcloth, mga kapatid? Ito po ay tinatawag natin na damit na gawa sa sako o gawa sa harina or yung sako ng harina. So great hardship. 42 months times 30 days equals 1,260 days in prophecy. So sa loob ng 1,260 taon, magkakaroon ng mga kaguluhan, At nalaman natin ito at pag-aralan natin sa ating mga nakaraang paksa. Kung ano yung nangyari sa loob ng 1,260 taon. Simula ng 538 AD, the Roman Church began to gradually impose its tradition above the Word of God. Tradisyon, mga kapatid, tradisyon laban sa salita ng Diyos. So nagsimula po ito sa 538 AD. Kaya po may mga kapatid tayo, mga kaibayo sa paniniwala, na yung kanilang mga paniniwala ay paniniwalang tradisyon at hindi po nagmula sa banal na kasulatan. Kasi yan po yung dalawang bagay na dito sa ating mundo ngayon ay yung parang merong competition sa dalawang bagay na yan. Tradisyon kumpara sa salita ng Diyos. Reaching the point of prohibiting the reading of the Bible and condemning the death of those had it, read it, and live according to its beliefs or doctrines. So ito yung mga kapatid, ito ang mga tao na marami yung namatay, dahil sa gustong ipalabas itong Roman Church. Tandaan po natin na iba po yung Catholic sa Roman Catholic, yung pag sinabi natin Catholic, yan po ay Universal Church, At yung Roman Catholic naman, yan naman po, pag sinabi natin Roman, ito po ay panahon na kung saan lumaganap itong mga paganong paniniwala, Kaya nga sa Bible makikita natin na marami yung hindi na naniniwala ngayon sa mga salita ng Diyos na nakapaloob sa ating Bible kasi pinalitan ito nila ng tradisyon. Tradisyon, mga kapatid. So near the end of this period, the reformers gave momentary relief to the persecution. Matthew chapter 24 verse 22. So makikita natin ito, mga kapatid, na maraming sakripisyo, maraming buhay ang nawala dahil sa tagal ng panahon, 1,260 years. Try to imagine that, mga kapatid, na yung salita ng Diyos ay kanilang buntikan ng na-wipe out. Subalit hindi yan pwede, dahil alam ng Diyos na balang araw darating pa rin yung liwanag na
ito ay makikita, no, sa ating mga great reformers. Kaya nga yung ating kinakatigan ng paniniwala ay walang iba kundi yung ating banal na kasulatan. So how did they die? Paano sila namatay? Now, when they have finished their testimony, the beast that come up from the abyss will attack them and overpower and kill them. Makikita po natin yan siya sa Revelation chapter 11 verse 7, mga kapatid. So the abyss mentioned in Revelation 11 verse 7 describes the place where demons dwell. So makikita natin dito, no, yung abyss, ito po ay yung nasa ibaba, no, ilalim ng lupa, no. Ito po ay ang lugar na kung saan tinutukoy sa Revelation chapter 9 verse 11, na kung saan nakatira yung mga demonyo, yung mga kampon ng kasamaan. Now, the beast described as political or religious power as with the other beast of Revelation in Daniel. No, ito po ang na-describe dyan. Ito po ay ang political. No? Ibig sabihin na political, may kapangyarihang sa politics. No? At ano pa? Religious power. So combination po ito ng political at religious power. Sa panahong ito, makikita natin kung ating titingnan ang ating history, mga kapatid. Nagkaroon po ng parang combination or integration, no, sa loob ng politics. Parang na-mix po yung religious at religious beliefs at yung sa politics, no. The power arose at the end of the 1,260 years, that is around 1798, no. Doon po natapos ang kaguluhan. Ito po ay ang tinatawag natin na French Revolution. Dito po nagsimula yan siya sa 1789. Gave rise to the so-called government of terror. So ano po yung nangyari dito? 1793 to 1794, making it very clear who was behind this government. Sino yung nasa likod ng paggobyerno ito, mga kapatid? Walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga kampon, no? This government is called the three ways. Tatlong paraan, tatlong bagay, no? Tatlong pagkakahati. So, una, Sodom. The revolution began at the period of the great immorality. So, merong immoralidad na nangyayari, no, sa panahong ito, mga kapatid. Sunod ay ang Egypt, atheist government, although they did not mind the worshiping of the goddess of reason. So, yan na po, makikita natin yan sa Exodus chapter 5 verse 12, verse 2. Where Jesus was crucified, Jesus' sacrifice will be rejected. So, yan ang mga kapatid, no? Yung pako ng ating Panginoong Kristo ay ano yung nangyari? Meron pong rejection. Kasi yung iba po, hindi na po sila doon kay Jesus Christ. Yung iba pinupuri yung ina na ni Jesus Christ, no? Yung kanyang ina. Hindi na po yung ating Panginoong Kristo na dapat sana siya ang purihin dahil siya yung napatay sa cross. So, balit napalitan po ito ng mga ibang paniniwala, no? Paganong paniniwala na kung saan yung ina ng ating Panginoong Kristo na yung kanilang sinasamba. No, I mean yung kanilang binibigyan ng papuri, kasi yung iba hindi daw sinasamba, pero hindi mo sinasamba, no, pala yung ginagawa nyo, di ba? Yung ginagawa mo. So depende na po sa inyong paniniwala yan, pero kung titingnan mo po yung way na ginagawa ninyo, so yan na po yung tinatawag natin na pagsamba, no? So, they rejected Jesus Christ, no? Kanilang inireject yung ating Panginoong Kristo. So, the atheistical power that ruled in France during the revolution of the Reign of Terror did wage such a war against God in His holy word as the world had never witnessed. The worship of deity was abolished by the National Assembly. Bibles were collected and publicly burned, with a possible manifestation of scorn. The law of God was trampled underfoot. The institution of the Bible were abolished.
The weekly rest day was set aside, and in its stead, every 10th day was devoted to revealing the blasphemy. Baptism and communion were prohibited. The announcement posted conspicuously over the burial place declared the death to be an eternal sleep. So dito makita natin mga kapatid, no, sa libro ni Mrs. White, The Great Controversy, page 273, no, na kanilang kinamunghian, kanilang sinunog, at kanilang nireject yung banal na kasulatan, yung Holy Bible, no, sa public. Pag sinabi natin yung public, makikita ng publiko yung pagsunog sa Biblia. So sino yung sunog mga kapatid? Si Satanas at ang kanyang mga kampon. So meron po tayong mga historical documents about this dark ages. Kung inyo pong hahanapin, no, meron po niyan sa YouTube at saka sa ating mga search engine, no, sa online platform, na kung saan naka-record, nakatala po lahat ng mga pangyayari sa panahong ito, no, sa dark ages. So tingnan nyo po yung kanilang ginawa dito mga kapatid, no. Kanilang kinuha lahat ng mga Biblia at kanilang sinunog. At saka yung araw na pagsamba, no, yung araw ng Sabat, kanilang tinigil, at yung rest din nila ay doon na sa 10th day para po sa pag-reveal nitong mga blasphemous na kanilang ginagawa. Ibig sabihin mga kapatid, harap-harapan. Kahit sa panahon natin ngayon mga kapatid, no, may mga ibang relihiyon na harap-harapan ang pag-insulto sa ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na kung sasabihin mo na ang simbahan ay ang sandigan ng katotohanan. So ibig sabihin, nire-reject mo po, no? Nire-reject mo yung banal na kasulatan bilang sandigan ng katotohanan. Kasi diyan ka na sa simbahan, no? So ang simbahan po, diyan po ang lumalabas ang iba't ibang paniniwala na taliwas po sa banal na kasulatan. So sana po maliwanag sa atin ang ibig sabihin, no, nitong ating lesson. So when did they resurrect and to go up to heaven? Sinasabi sa Revelation 11 verse 11, but after the 3.5 days, the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and the terror struck those who saw them. So diba nakakatakot po, no, yung mga pangyayaring ito. Kasi sa panahong ito, pagkatapos daw ng ilang araw, no, sila po ay binuhay ng ating Diyos. So diba nakakatakot, parang nakita ka po ng patay na nabuhay. Kasi bihira, hindi naman po tayo nakakita ng mga ganitong mga patay na mabubuhay. So may mga paniniwalang mga ganyan po na yung buhay ay yung mga patay daw nagpapakita. So hindi po yan ganyan, especially kung natatakot ka, no? Mahal mo sa buhay na patay na, tapos nakita mo at natakot ka. Ibig sabihin hindi po yan siya no? Hindi po yung mahal mo yan sa hindi po sila yan. On November 26, 1793, Paris issued a decree abolishing religion. O dito na po, no? Paris pala, no? Hindi Paris, no? Nag-decree sila na tanggalin ang religion. So i-search na lang po sa internet para makita nyo po yung katotohanan ito. November 26, 1793. This decree was annulled on June 17, 1797. So medyo matagal-tagal pa bago po siya natanggal. No, yung pag-abolish siya mga relihiyon or mga paniniwala at pananampalataya patungkol sa ating Panginoong Diyos. During this period of 3.5 years, France rejoiced and was glad to have liberated from the tyranny of religion and to have silenced the voice of the Bible. So dito po sa panahong ito, na-liberate din yung France, at nagkaroon sila ng freedom, no, kalayaan sa pagbasa ng Bible. Kasi may relihiyon po na pumigil, no, sa pagbasa ng Bible. At alam niyo naman po kung sino yung relihiyon na yan.
Instead of being silenced or destroyed, the Bible rose up stronger than before. Protestant mission carried the gospel message to the ends of the earth. So dito mga kapatid, doon lang tinutukoy po dito na gumagamit ng banal na kasulatan hanggang sa ngayon, kundi yung mga protestante. Kasi kung makikita po natin, yung ibang mga relihiyon, no, na gumagamit ng Bible ay taliwas po sa Biblia yung kanilang ginagawa. Makikita din naman natin, no. Makikita din naman natin kung ano yung hindi tama na paggamit sa Bible yung kanilang ginagawa. So makikita natin mga kapatid na mali, no, or merong mga bagay na inuutos yung Diyos, subalit kanila namang tinututulan at hindi sinusunod. Kasi nga namulat sila na ganyan yung kanilang paniniwala at hindi sila naniniwala sa banal na kasulatan. Although gumagamit sila ng banal na kasulatan, of course, no, kasi Kristiyano. Okay, so William Wilberforce created the first Bible Society in 1804 for the mass distribution of the Bible. The existing copies of the Bible multiplied by thousands until it became the first best-selling book in the world. Currently, the distribution of the Word of God is unstoppable. It has been placed by God in a situation where no one can destroy it. Revelation chapter 11 verse 12. So may talata po talaga sa Biblia yan mga kapatid, kasi lahat ng interpretasyon, lahat ng pangyayari o kaganapan, suportado po yan ng ating banal na kasulatan mismo. So makikita natin mga kapatid, no, na kung ano yung nakapaloob sa Bible, ano yung kahalagahan na nandyan sa ating banal na kasulatan, hindi po yan siya mawawala at basta-basta na lang at matatanggal or susunugin. So dito makikita natin na mas naging mabilis ang produksyon ng Biblia. Subalit nakakalungkot po isipin na may mga kapatid po tayo na hindi naman po or hindi na naniniwala sa Biblia bilang bilang sandigan ng katotohanan, dahil iba na po yung kanilang pinaniniwalaan. So nakakaawa po yung mga ganyan, no? So hindi po yan natin siya matatanggal kasi nandyan na po sa Bible, nakatala na po yung mga taong ganyan. Okay, sunod, what happened next? So then God's temple in heaven was opened, and within the temple was seen the ark of his covenant, and there came flashes of lightning, rumbling, peals of thunder, and earthquakes, and a severe hailstorm. Revelation chapter 11 verse 19. From the resurrection of the two witnesses, the last chapter of the cosmic conflict begins. Dito na, no? Simula ng pagka-resurrect nitong dalawa, dito na ngayon magsisimula yung kahuliang chapter ng cosmic conflicts. This time will culminate the second coming, when all the kingdoms will become the position of Jesus and he will reign eternally. Revelation chapter 11 verse 15. The time will be preceded by wrath among the nations and the end of destruction of those who destroy the earth. All these events are framed in the context of worship in heaven, which culminates the vision of the Ark of the Covenant in the heavenly sanctuary. So dito mga kapatid, makikita natin, no, na yung ating Panginoong Hesukristo, siya po ay yung namamagitan. Kaya po makikita natin dito yung vision ng Ark of the Covenant na ito po ay present, no? Present doon sa mga temple na pinagawa ng ating Panginoong Diyos, sa mga templo na kung saan humihingi ng kapatawaran yung mga tao sa panahon ni Moses nang hindi pa po namamatay ang ating Panginoong Hesukristo. So, ang tanging daan mga kapatid para mapatawad tayo, no, sa Ama, mapatawad tayo ng Ama sa ating mga pagkakasala, walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo, no? Ang tanong dyan, ito po ba yung mga santo, si Maria, San Pedro, yung ibang mga santo, makakatulong ba sila mga kapatid? So kung hahanapin mo po sa banal na kasulatan, wala po tayong makikita.
Pero hindi ko po alam sa ibang paniniwala, pananampalataya, kung ano yung kanilang dahilan, kung bakit kailangan pong dumaan sa mga santong yan. Dahil sa banal na kasulatan, wala po tayong makikita dyan na nag-utos ang Diyos na kailangan pang dumaan sa mga santong yan para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Subalit mahirap po natin yung matutulan kasi po yung kanilang paniniwala ay tradisyon, no? At hindi po yung banal na kasulatan. At nalaman din natin, no, na sa ating pag-aaral sa araw na ito, natutunan natin kung ano yung mga nakapaloob, bakit merong tradisyon at bakit merong salita ng Diyos na nakatindig na kahit sa panahon natin ngayon. The Holy Spirit is beside every true searcher of God's Word, enabling him to discover the hidden gems of truth. Divine illumination comes to his mind, stamping the truth upon him with a new, fresh importance. He is filled with joy never before felt. The peace of God rests upon him. The preciousness of truth is realized as never before. A heavenly light shines upon the world, making it appear as though every letter were tinged with gold. God Himself speaks the heart, making His word spirit and life. So dito mga kapatid, makikita natin, no, na yung banal na kasulatan ang siyang tutulong sa atin, no, nang sa gayon mga kapatid, makikita natin na ang Diyos ay ang siyang magbibigay sa atin ng tamang katuruan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So hindi po yan siya mapupuno ng mga tradisyon, hindi po ang simbahan ang sandigan or kinakatigan ng katotohanan, kundi yung ating banal na kasulatan. No? Hindi po lalabas ang ating relihiyon kung wala po tayong foundation mula sa banal na kasulatan. No? Kasi alam naman natin na lahat ng katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Diyos ay dyan nakatala sa banal na kasulatan at wala po dyan sa ating mga iglesia. Kahit gaano mo kasabi na yung iglesia mo ang pinaka-religyoso, kung wala naman dyan yung salita ng Diyos o hindi yan yung pinaniniwalaan mo, so medyo mahirap po yan mga kapatid, no? Medyo mahirap po yan siya na paniwalaan, kasi alam naman natin na yung salita ng Diyos ay katotohanan, no? Dahil yung Diyos mismo yung nagsalita. At saan makikita yan? Hindi po yan sa simbahan, kundi sa banal na kasulatan. Kaya hindi po maaaring mawala yung banal na kasulatan. Kaya kung may pinaniniwalaan man po tayong mga tradisyon, yan po ay itanong natin sa ating mga leader kung yan po ba ay dapat nating sundin. So nawa po tayo ay nagabayan at nabiyayaan, no, sa araw na ito sa ating patuloy na pagsubaybay sa ating programa. So nawa po kung tayo ay may mga katanungan at mga hindi naintindihan, pwede po tayong mag-comment sa ating comment section at bibigyan po namin kayo ng sagot, no, mula sa banal na kasulatan. So happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. Is great and much will be lost should the harvest wait. Where are the reapers? Oh, who will come and share in the glory of the harvest home? Oh, who will help us to garner in the sheaves of good from the fields of sin? So come with your sickles, ye sons of men, and gather